Dagdag pa ni Kang Min Hyuk, kung sasali ka susuportahan ka namin sa lahat ng paraan na magagawa namin, at kung may gusto ka, gagawin ko ang lahat para makuha ko ito para sa iyo, hindi lang iyon. Bigla naman nagsalita si Cho Ye-ji kaya hindi na napagpatuloy ni Kang Min Hyuk ang kanyang sasabihin. Wika ni Cho Ye-ji, nagpapasalamat talaga ako sa alok. Ngunit hindi ako pupunta, nagulat naman si Kang Min Hyuk at nagtataka ito kung bakit. Napatingin si Cho Ye-ji kay Do-jun, kaya napalingon si Kang Min Hyuk kay Do-jun. Hindi ba manager, wika ni Cho Ye-ji, tumango na lang si Do-jun. Napasigaw naman si Kang Min Hyuk at pilit na pinapaintindi kay Cho Ye-ji, mangyaring pag-isipan mo ito. Ito ay isang pambihirang pagkakataon at maaari ka ring makakuha ng mas maraming benepisyo kaysa maging isang contract hunter sa City Hall. Napatingin naman si Cho Ye-ji sa ibaba at napasabi, pasensya na, masaya ako sa kinalalagyan ko ngayon. Habang si Kang Min Hyuk ay nagulat at nadidismaya sa narinig niya kay Cho Ye-ji, yumuko naman si Cho Ye-ji at nagpaalam. Biglang lumingon si Do-jun patalikod at sabay sabi kay Kang Min Hyuk, huwag mong kakalimutan at i-contact mo ako sa madaling panahon. Napatingin na lang si Kang Min Hyuk at nagtataka ngunit bigla niyang naalala ang pinagpustahan nilang dalawa. Wika ni Do-jun dito, gusto mo bang makipagpustahan sakin? Ang pusta ko kayang talunin ni Miss Ye-ji ang higit sa 5 orc warriors. Kapag ako ang natalo sisiguraduhin kong maglagay ng magandang salita para mahikayat si Miss Ye-ji na sumali sa Icarus Guild. Pinag-iisipan naman ng mabuti ni Kang Min Hyuk. Dagdag pa ni Do-jun, gayunpaman, kung manalo ako bibigyan mo ako ng isang A-rank na suit. Umiti naman si Kang Min Hyuk at iniisip na mananalo siya, kaya pumayag si Kang Min Hyuk sa pustahan. Samantala babalik tayo sa kasalukuyan, nakabalik na si Cho Ye-ji at Do-jun sa kanilang pinagtatrabuhan, masaya naman nakangiti na pinakita ni Cho Ye-ji ang kanyang bagong rank hunter. Natuwa naman si boss sa kanyang nakita at ito ay pumalakpak, habang si Kwon Hyuk-soo naman ay napahanga sa ginawang pagsisikap ni Cho Ye-ji para maabot iyon. Napatingin si Kwon Hyuk-soo sa kanyang cellphone napatanong ito kay Cho Ye-ji, pero okay lang ba talaga Miss Ye-ji? May article nagsasabing na tinanggihan mo ang imbitasyon ng Icarus Guild. Ang sabi ni Kang Min Hyuk, na ikaw ay isang mahusay na individual na dapat pagnanasaan. Nagulat naman si boss sa kanyang narinig, dagdag pa sa article na binasa ni Kwon Hyuk-soo, kung sino ba si Cho Ye-ji at kung ano ang kanyang pagkakilanlan. Napangiti na lang si Cho Ye-ji at hindi nakapagsalita, napayuko si Kwon Hyuk-soo at napasabi, hindi lang iyon ang Icarus Guild ay isa sa pinakamahusay na guild sa bansang ito. Ngumiti naman si boss at nag-aalanganin sa kanyang sinabi, ang aming City Hall ay pinakamahusay din. Dagdag pa ni Kwon Hyuk-soo, sa totoo lang, kung ako sa iyo, sasali ako sa guild ng walang pagdadalawang isip. Biglang naman sumabat si boss wika neto, syempre, sisiguraduhin naming ibibigay sa iyo ang aming pinakamahusay na suporta para hindi ka magsisi sa desisyon mo. Ngunit napakaraming pagkakaiba ng dalawa, ito ay isang beses lamang na pagkakataon, wika ni Kwon Hyuk-soo. Narinig naman ito ni boss at naiirita ito sa sinasabi ni Kwon Hyuk-soo kaya napatanong ito, bakit kailangan mong maging ganyan Kwon Hyuk-soo? Hindi na lang ito pinakinggan ni Cho Ye-ji, tumingin na lang ito kay Do-jun at napatanong, tutulungan mo ako, tama ba manager? Sinagot naman ito ni Do-jun habang ito ay napangiti, oo naman, sinisigurado kung hindi ka magsisisi. Ayun lang ang tanong ko, wika ni Cho Ye-ji habang ito ay masayang masaya. Narinig naman ito ni boss kaya ito ay kinilig at gumawa ng puso gamit ang kanyang dalawang kamay. Bigla naman tumalikod si Do-jun at sabay sabing, dadalhin ko muna si Cho Ye-ji sa Korea General Store, babalik din kami. Ang Korea General Store ito ang pinakamalaking hunter equipment store sa Korea na matatagpuan sa Hunter Bureau. Nagbebenta sila ng mga suit, armas at maging mga consumable na kailangan para sa mga hunters. Do-jun, naiintindihan ko ang iyong hangarin na suportahan si Miss Ye-ji ng sukdulan, ngunit sa ngayon ay wala kaming kayang bayaran. Nauna na kaming naglaan para sa iba pang mga hunters, kaya bakit hindi ka maghintay hanggang sa taglagas? Wika ni Kwon Hyuk-soo, habang si Kwon Hyuk-soo ay nagpapaliwanag kay Do-jun na hindi pa nila kayang bumili ng mamahaling mga items,
si boss naman ay nanginig at hindi nakagalaw dahil sa narinig niya kay Dojun na pupunta sila sa isa sa mga sikat na tindahan. Ngumiti naman si Dojun sabay sabing, hindi na kailangang mag-alala, pupunta kami doon upang makatanggap ng isang bagay at hindi para bumili. Samantala nakarating na sila Dojun at Cho Ye-ji sa Korea General Store. Sa pagpasok pa lang nila sa tindahan napasabi na agad si Dojun, mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko. Sumang-ayon na lang si Cho Ye-ji, dagdag pa nito, at ang nangungunang mga produkto na may branded ay malapit sa likod, habang sila ay naglalakad papuntang likod napansin nila na sobrang daming armor, bawat armor ay kumikinang-kinang sa linas. Nang sila ay nakapunta sa likod, isang babaeng bumati sa kanila, nagpakilala naman si Dojun, wika nito, ako si Lee Dojun mula sa Rift Management Department, dumating ako kasama ang rekomendasyon ni Kang Min-hyuk. Na-inform na kami tungkol sa iyo, wika ng babae, dagdag pa nito, mangyaring huwag mag-atubiling tumingin sa paligid, kung mayroon kayong anumang mga katanungan, ipaalam sa akin, habang ito ay yumuko, nagpasalamat naman si Cho Ye-ji. Sa kanilang pagtitingin nakakita sila ng gold armor halos ito ay kumikinang. At sa iilang paglilibot nila napasabi si Cho Ye-ji, parang walang suit na nababagay sa akin. Ngunit sa paglingon ni Cho Ye-ji, namangha ito sa kanyang nakitang suit, kaya tinawag niya agad si Dojun at sinabing, tingnan mo ito. Ang suit na ito ay may mga pakpak na pilak, lumapit naman si Cho Ye-ji at lalo itong napahanga wika nito, narinig ko na ang suit na ito ay kahanga-hanga, tila ginawa ito gamit ang mga pakpak ng Queen Ant Monster. Napatanong si Dojun, ito ba ang gusto mo? Napaiyak na lang si Cho Ye-ji sabay sabing, hindi, ito ay masyadong mahal. Kung ganun maglibot-libot pa tayo, wika ni Dojun, samantala sa kanilang paglilibot inabot sila ng 4 na oras. Halos pagod na pagod si Dojun sa paglilibot, wika nito sa kanyang isipan, bakit pa tayo naglibot ng 4 na oras dito, kung pipiliin niya din naman ang Silver Suit Wing. Habang si Dojun ay napagod kakalibot, nilalagay naman ni Cho Ye-ji ang suit na napili niya sa kanyang bag at napasabing, wow, dahil top brand suit ito, ang ganda talaga ng case. Sa paglingon ni Dojun, napansin niya na madaming nakaambak na mga sandata ito ay kalating presyo lang sa orihinal na presyo sa loob ng isang araw. Kaya napatanong si Dojun kung ano ang mga ito, sinagot naman ito ng panot na nagtintinda, ang mga ito ay rank lamang na basura, ngunit sila ay kapakipakinabang sa kanilang sariling paraan, dagdag pa ni Panot, bakit hindi ka bumili ng iilan? Bibigyan kita ng mas malaking discount, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1,000,000 won, nagulat naman si Dojun dahil ito ay sobrang mahal wika nito, anong uri ng basura ang nagkakahalaga ng 1,000,000 won? Ang hunter item ay kadalasang ganyan, pero ganun pa man ito ay talagang medyo mura, wika ni Cho Ye-ji. Tumalikod na lang si Dojun at sabing, ayos lang yan, umuwi na tayo. Nang maglalakad na sana si Dojun papalayo, biglang may naramdaman siyang presensya sa mga armas, ito ay lalong lumakas, kaya dali-daling siyang tumalikod at kinalkaw ang mga armas para mahanap kung anong presensyang nararamdaman. Nagtaka naman si Cho Ye-ji sa biglang pagkalakal ni Dojun sa mga armas kaya tinawag niya si Dojun na may halong pagtataka. Sa paghalungkat ni Dojun ng mga armas nagulat siya sa kanyang nakita at napatanong ito kung bakit nandito ang kanyang espada. Dagdag pa ni Dojun, paano napunta dito ang isang bagay na dapat ay nakasilyado sa Heavenly Demon God Sect mula sa Central Plain? Bakit ang Heavenly Demon Sword na kilala na pinakamalakas sa ilalim ng langit? Napansin ni Dojun na ito ay may presyo 50,000 won. Nako, nagtataka ako kung bakit ito nahalo sa tambak na ito, humihingi ako ng paumanhin. Nakalimutan kong tanggalin ang tag ng presyo, wika ni Panot. Habang hawak ni Dojun ang espada napatanong ito kay Panot, 50,000 won ba talaga ito? Sumagot naman si Panot habang ito ay napapangiti dahil makakaloko na naman, oo. Ito ay nailagay doon sa pamamagitan ng aksidente, ito ay karaniwang hindi nangyayari. Nag-aalala naman si Cho Ye-ji kaya napatanong ito, bibilhin mo ba talaga iyan, manager? Sumagot naman si Dojun ng seryoso, oo bibilhin ko ito. Talaga, halos hawakan na lang ang natitira, wika ni Panot.
Sumagot naman si Dojun, okay lang. Samantala, pagkatapos bilhin ni Dojun ang espada pumunta siya sa Wumeyan Mountain at napatingin ito sa hawak niyang espada sabay sabing, sinasabi mo sa akin na ang aking espada ay nagkakahalaga lamang ng 50,000 won. Hinawakan ni Dojun ang kanyang espada at may lumabas na itim na aura, sa sobrang lakas ng itim na aura, ito ay gumawa ng malakas na pressure ng hangin dahilan para gumalaw ang buhok ni Dojun sa lakas nito halos mumanig ang buong gubat sa paligid nito. Gayunpaman biglang may naalala si Dojun kaya ito ay napahinto, naalala ko na naghahanda pala ng hapunan si Yunhee, kinuha niya ang kanyang cellphone at napasabi, malilate na ako kung magsasubway ako. Ginamit ni Dojun ang kanyang kapangyarihan upang makauwi ito ng mabilis. Habang ito ay papasok sa bahay ito ay humingi nagpasensya dahil siya ay nahuli, gayunpaman sa pagpasok niya napansin niya na may nagsasalita at napasabi ito, saan siya nagpunta pagkatapos iwanang bukas ang TV. Sa paglingon ni Dojun napansin niya na bukas ang ilaw sa kwarto ni Yunhee. Sa loob ng kwarto ni Yunhee, napasabi ito, nagpadala na naman sila ng isa pa, nakalimutan ko na dahil lumipat ako. Pagrenta ng kagamitan, tuition ng klase, bayad sa paggamit ng pasilidad, biglang napasigaw at nagulat si Yunhee sa kabuoang babayaran niya, wika nito, hindi ba dapat national school ito? Bakit ang mahal? Lumampas ang kabuoang gastos ng 50 million won, dapat kong tanungin si tatay, pero hindi ito bahagi ng kontrata. Napahawak na lang si Yunhee ng kanyang ulo at nag-aalala sa kanyang babayaran at napasabi ito, dapat magpasalamat na lang ako na pumayag siya na tumira ako dito, masama kung hihilingin kung tulungan niya ako sa tuition ko. Pumasok naman si Dojun sa kwarto ni Yunhee at napatanong ito, anong ginagawa mo? Bigla naman nagulat si Yunhee at hindi inaasahan na dumating na pala si Dojun, kaya bigla niyang tinaob ang mga bayaran niya sa tuition, habang ito ay kinakabahan na pasabi ito, wala lang, inaayos ko lang yung lamesa ko. Parang handa na ang hapunan, kaya sabay na tayong kumain, wika ni Dojun. Sumagot naman si Yunhee, hindi ako nagugutom, ikaw na muna mauna kumain. Okay wika ni Dojun, habang nagkukunwaring inaayos ni Yunhee ang kanyang lamesa, napansin ni Dojun na parang may tinatago si Yunhee na hindi niya kayang sabihin, kaya napatanong ito, Yunhee, meron ba tayong sesame seed oil? Sumagot naman si Yunhee, ito ay nasa ilalim ng aparador, bakit ka naghahanap ng sesame seed oil? Gusto kong kumain ng magkahalong kanin, wika ni Dojun. Napabuntong hininga na lang si Yunhee habang ito ay papalabas ng kwarto niya, at nag-aalok na siya na lang ang gagawa para kay Dojun. Napatanong si Dojun, pwede mo rin ba akong ipagprito ng itlog habang nandoon ka? Sumagot naman agad si Yunhee, okay, matatapos ito ng mabilis, maaari kang manood ng TV pansamantala. Gusto ko nang mabilis maluto ang itlog, wika ni Dojun. Sumagot naman si Yunhee okay ama, samantala habang si Yunhee ay naghahanda ng pagkain sa hiniling ni Dojun, tahimik namang pumasok si Dojun sa loob ng kwarto ni Yunhee. Pagbasa nito sa papel na nakataob napansin nito na ang babayaran na tuition ni Yunhee ay sobrang daming zero, wika neto, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, dahilan para ikagulat ito ni Dojun. Makalipas ang ilang oras ng patulog na sana si Dojun, bigla itong nagising at napatanong sa kanyang isipan, teka kung ang tuition ay 50 million won. Magkano ito sa loob ng 3 taon? Napatayo ito sa kanyang higaan at kinuha ang kanyang cellphone at tinignan niya ang bank account niya. Ngunit siya ay napabuntong hininga dahil ang laman lang nito ay 818,070 won. Dagdag pa ni Dojun sa kanyang isipan, mula sa kagamitan hanggang sa paaralan, ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit naglilibot si Cha Yeji, upang kunin ang lahat ng mga magic stones. Tumingin si Dojun sa kanyang contact numbers at sinusubukang tawagan si Cha Yeji, gayunpaman napasabi ito. Medyo late na yata, pero biglang nagulat si Dojun na bigla itong sumagot, wika ni Cha Yeji, ano iyon manager? May kailangan ka ba? Bakit hindi ka pa natutulog Miss Yeji? May pasok tayo bukas, wika ni Dojun, nagulat at hindi nakapagsalita si Cha Yeji sa narinig niya kay Dojun, at mukhang nakakalimutan ni Dojun na siya ang unang tumawag dahil doon nagising si Cha Yeji sa pagtulog. Gayunpaman humingi ng pasensya si Cha Yeji, napatanong si Dojun kay Cha Yeji, iniisip ko kung magkano ang aabutin ng isang A-rank na magic stone.
Isang A-rank siguro, ito ay depende sa kung gaano kalaki ang bato. Ngunit narinig ko na ang isang A-rank na bato ay karaniwang nabebenta ng humigit kumulang 100 hanggang 200 milyong won, wika ni Chao Yeji. Nagulat si Dojun dahil ito ay umaabot ng 100 hanggang 200 milyong won. Biglang naalala ni Dojun na bukas pala ay Sabado. Biglang nagsalita si Chao Yeji habang ito ay napaupo sa kanyang higaan. Alam kong hinahanap mo lang ako manager, pero imposible para sa akin na hamunin ang isang A-rank dahil isa lang akong C-rank. Napatanong naman si Dojun sa sarili niya, anong pinagsasabi niya? Okay, magandang gabi, wika ni Dojun, sumagot naman si Chao Yeji. Sige, maraming salamat sa suit. Bago niya matapos ang salitang manager, biglang binaba ni Dojun ang kanyang cellphone, humiga na lang si Chao Yeji at naiyak sa ginawang pagbaba ni Dojun ng kanyang cellphone. Samantala ilang oras ang nakakalipas na umaga na, naghahanda naman si Dojun umalis. Tinitignan niya kung nadala niya ba ang sombrero, sunglasses, mask, gloves, at ang huli ang kanyang peking ID. Napasabi ito, buti na lang hindi ko ito natapon. Sa paglabas nito sa bahay may dinikit ito isang papel sa pinto, at sabay sabing, aabutin ako ng mga 2 hanggang 3 oras bago ako makabalik mula sa Guryong Mountain Rift. Ang nakasulat sa papel na nakadikit sa pinto ay lalabas lang ako para tumakbo.